Magandang araw po mga kababayan. Nag-file po ng isang resolusyon itong si Congressman Laviste para paimbestigahan itong 150 million na insertion po ng Bicol Saro Party List, kung saan ito po yung party list na kinabibilangan itong si Congressman Teddy Ridon. Alam niyo mga kababayan natin, itong si Congressman Teddy Ridon, ang isa po sa nagki-question sa confidential fund ni Vice President Sara na nagkakahalaga ng 125 million. At ito po ay ginastos ng tama at binigyan nga po ng unmodified report ng Office of the Vice President. Ibig sabihin, ito po ay malinis na ginasta. Samantala, ito pala, si Ridon, may tinatago palang sekreto at pilit na pinoprotektahan ang kanyang party list. Nako po mga kababayan natin. Ang sabi ni Ridon, at basahin muna natin, paano naman ako magkaroon ng insertion kung hindi pa ako congressman? Di po ba napakabobo? Sinasabi nga po ni Congressman Laviste, hindi nga ikaw, pero yung party list mo ay may insertion sa taong 2025. Ibig sabihin, kahit hindi ka man ang congressman noon, pero dahil ito ay party list mo, ibig sabihin, nagpapakita lang na ikaw po ay pinoprotektahan mo ang iyong party list. Kaya ka ngayon, pinipilit mo na ilabas ni Congressman Laviste itong mga listahan dahil gusto mo mapapahamak itong si Congressman Laviste. Sinasabi nga ni Congressman Laviste na ang itong mga listahan or cabral list ng proponent at involved sa napakalaking anomalya ng flood control, napakadelikado dahil napakarami pong malalaking tao yung involved dito. Pero alam mo yung taong gustong mapapahamak, itong si Laviste, ay gusto nilang ilabas ni Congressman Laviste ang mga listahan. Sabi nga ni Congressman Laviste, hayaan niya na maglabas ang ombudsman, ICI, si Secretary Vince Dizon dahil lahat ito ay binigyan niya na ng record. For safety purpose, siyempre kailangan niya po makasigurado mga kababayan. Anyway, pakinggan natin yung pag-iiyak nitong si Teddy Ridon. Kongreso ngayon, no? So, Mahabol. I think very important ho talaga na i-call out yung fake news tsaka pagsinungaling ni Congressman Leandro Leviste na meron ako insertions na 150 million sa 2025 budget katulad ng binanggit ko na noong nakaraan. Paano ko makakapag-insert kung hindi pa ho kongresista noong 2024? So, medyo napa-atras siya. Ngayong araw na ito, ang sabi niya, hindi, ang binabanggit niya ay yung party list po namin doon nag-insert noong 2025. Pero balikan ho natin yung O, di ba? Party list naman talaga sinasabi niya. Sinabi niya na ikaw nga mayroon kang insertion, pero ang ibig niyang sabihin, ang iyong party list. Alam niya naman, siyempre, na ikaw ay naging congressman ka lang noong 2025. yung transcript. Nung po nga dalawang programa na pinuntahan niya, babasahin ko para malinaw. Malalaking mga programa po kasi ito, sabi ni Congressman Leviste, pero dahil may isa akong kasamahan na nanawagan ako ang maglabas, pwede ko pong ilabas sa inyong show ang insertions niya. Ito po si Bicol Saro Party List Representative Terry Don. Ang sabi po ng host, meron po ba siyang insertions? Ang sabi po ni Congressman Leviste, opo. Sa pangalawang malaking show naman po, sa kabilang istasyon, ang sabi ko ni Congressman Leviste, pero dahil siya ay nananawagan sa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kaya nga, alam po ninyo, hindi siya pwede magtago na yung party list lang daw po yung inaakusahan niya. Kasi ang original... Ikaw ang hindi pwede magtago dahil ikaw ay pinoprotektahan mo ang iyong party list. Kaya ganoon lang po siya ka-defensive eh. Kaya ganoon po sila ka-protektado nila itong si Martin Romualdez. Dahil kita niyo naman mga kabayan, kung sino po yung may mga insertion, may mga anomalya, sila po yung nagbibigay ng protection kay Martin Romualdez. Di po ba? original scene ni Congressman Leviste kahapon, yung kanyang SS, super sinungaling na statement na ako daw po ay may insertion for the 2025 budget. And like what I'd stated, I was never a congressman in the 19th Congress when the budget for 20... Okay, hayaan mo na lang. Tingnan na lang natin, magkakaroon naman ng investigasyon eh. Tingnan natin kung wala talagang kinalaman ang iyong party list. Bakit ka masyadong umiiyak ngayon? Bakit ka masyadong defensive ngayon? Sinasabi nga ni Congressman Laviste, isa lang yung iyong party list sa may insertion. So, kaya tingnan natin kung ano po yung mangyayari dito. Huwag ka masyadong defensive dahil nahahalata ka na, okay, na nagiging attack dog ka na.
Di po ba itong si Koke mga kababayan po natin, siya rin po yung, nag-file, I think kung na-file niya or hindi, hindi ko na maalala, ng resolusyon para paimbestigahan itong, Dolomite Beach. Eh, kaya nga maraming nagalit, eh, dahil bakit mo paimbestigahan? Ang tunay na anomalya at issue ngayon ng korapsyon ay nasa flood control, pero gusto niya ilihis, hindi siya nagtagumpay. Dahil hindi siya sinuportahan ng ilang congressman, eh. Dahil ang mga congressman, ayaw nila na madawit po sa matitinding galit ng taong bayan sa korapsyon. Yung iba nga po tahimik ngayon. Nasaan na po yung mga young guns? Nasaan na po yung mga ingay na dati na nasa Quadcom? Tahimik na sila. Tapos nabawasan pa ng isang magnanakaw na si Akop. Nako, sana tuloy-tuloy na yan. Tuloy tayo. 2025 was actually crafted. Mm. Binabanggit ka, magka-file daw ho siya ng mga House resolution patungkol daw ho sa supposed insertions po ng Bicol Saro. So ngayon yung Party party list, list no? na. O, yun ngayon, yung party list na. Kumabig na. Kumambyo na. Kasabwat niyo yung babae na media na bayaran, you know? So alam mo, sa totoo lang mga kababayan natin, mahirap na ngayon tayo makakita ng nasa mainstream media na talagang totoong nagbabalita at nagserbisyo. Tingnan mo yung style nila. Pareho po sila eh. Tuloy tayo. Yun na. Oo. Umatras na, Oo. basically. Oo. Pero again, ano yung pagbabatayan ho ng, sa totoo lang, investigasyon na yun, yung listahan niya, Mhm. na hindi na ho natin ma-authenticate dahil po yung mag-authenticate sana, patay na. Actually, Oh, di ba? So, isa po siya sa natuwa na pinalabas na namatay na po itong si Secretary Cabral. Pero tandaan natin mga kababayan, hindi pa po tayo nakasigurado kung si Cabral talaga yung bangkay na yon. Oh, tingnan mo sa reaction niya. Paano pa daw ma-authenticate yung listahan ni Congressman Laviste? Patay na daw si Cabral. So, ibig sabihin natuwa po siya. Di ba? So siya nga po nag-file siya ng resolution para sa Dolomite Beach na wala na makakwenta-kwenta. Napakaganda po. At mismo ang Supreme Court ang nag-utos na kailangan linisin yang Dolomite. Nag-file siya ng resolution. Ngayon siya naman ang pinailan ng resolution para imbestigahan ang kanyang party list. Galit na galit si Koke. Binalik lang sa'yo. ang pinagsimula naman po nitong buong saga na ito, ay yung panawagan naman po sa kanya talaga, na i-release po yung Cabral list, na sinasabi niya hawak niya mula September 4, 2025, more than 3 months ago. Ibig sabihin, kung sobrang So, yan talaga. Gusto nilang maglabas itong si Congressman Laviste para bakbakan na naman nila. So, wais to si Laviste, mga kabayan po natin. Hindi to maglalabas basta-basta. At ayaw niya na siya yung pagbuntungan ng galit ng mga magnanakaw na politiko na nasa listahan. Yung authority dyan na nag-iimbestiga, ICI, hindi nga nilalabas ng ICI. Si Vince Dizon, hindi niya nga nilalabas. O Ombudsman, bakit si Laviste? Di ba? Yung magpalabas. Anyway, puntahan natin yung banat nila Laviste dyan, mga kababayan po natin. Lalong-lalo na sa mga insertion, sa usapin ng insertion, sa usapin ng listahan nitong si Secretary. Undersecretary Cabral. At sabi nga ni Congressman Laviste, may iniwanan din po siya ng isang tao na kung sakaling siya ay mamatay or ipapatay, ilabas ang mga listahan. Pakinggan natin. Sisiguraduhin ko na balang araw lalabas ito kasi kaya po isa sa mga dahilan na hindi ito inilabas ngayon ay nakakatakot para sa seguridad ng mga maglalabas na ilabas ito. Pero pumanaw na ako, nagbigay po ako ng instruction na ilabas yung buong Cabral files. Ilalabas. So, ano rin siya, kabado talaga siya. Actually, sinigundahan siya ni Ping Lacson eh. Ang sabi din ni Ping Lacson, huwag mo na ilabas. Ilabas mo na lang sa tamang pagkakataon. Kung okay lang, kasi sa ngayon, medyo nagluloksa pa yung pamilya eh. Di ba? Medyo nagluloksa. Pero, ngayon ang sinasabi ko, ako personally, hindi ako naniniwala na si Cabral yung namatay na yan. Ako duda ako, no? Na ibang bangkay yung sinasabi nila si Cabral. Kasi una, hindi nila pinapakita sa publiko. Pangalawa, kita mo sa reaksyon ng asawa na parang wala lang. Hindi naman ganun ka parang nalungkot o na nawalan ng asawa. Relax lang. So, kaya duda ako na si Cabral yan. Pero anyway, mga kababayan po natin, ito panoorin at pakinggan pa natin yung mga expose nitong si Congressman. Na ba ito? May isa sa publiko na po ba ito, Congressman? Actually, ang DPWH ay nagbigay din ng announcement kaninang hapon na ibigay na nila ito sa Ombudsman. At least may progress. Sana isa sa publiko na rin po nila. At hihintayin lang natin po na magbigay sila ng official na pahayag. Pero
unti-unti may mga nilalabas na rin na po tayo na mga insertions ng iba nating mga kasamahan sa Kongreso. Opo, meron po kayong inihain na resolusyon na imbestigahan din po itong pagkamatay ni Undersecretary Cabral. Sakaling pahintulutan ito, maaari din bang ilabas yun doon sa mismong pagdinig? Tama po, kasi gusto man natin na ilabas kaagad ang ating mga files. Unang-una, mas maganda kung opisyal at kumpleto at may paliwanag ang pagsasapubliko nito. Kaya kung kasama ang DPWH, mas maganda para hindi na rin questionin ng iba ang ilalabas natin. At kung nasa Kongreso, mas maganda pa. At ang alam kong gustong malaman ng marami ay ano ba ang laman nito. Ang expectation naman ng lahat ay tama na halos lahat po ng mga mataas na opisyal sa gobyerno ay may mga DPWH insertions. Opo. Pag sinabi po nating Tingnan mo ha mga kababayan ha, kino-confirm niya na halos lahat na opisyal ng gobyerno. Eh nanay niya nga nilaglag niya di ba? Nung tinanong siya, yan si Senator Ligarda, mayroon po bang insertion? Sabi niya, oo. Alam mo, ang insertion kasi, depende yan. Kung ang in-insert mo na budget ay nagamit mo ng maayos, napatupad mo ang iyong proyekto, that's a good insertion. Pero kung ang insertion ay napunta sa pagnanakaw, napunta sa ghost project, iyan ang bad insertion. Kaya walang masama sa insertion or amendment kung ito ay ginamit ng tama. Putya sa kanila ngayon, tingnan mo kung saan nila ginagamit ang insertion. Ginamit nila sa mga pagnanakaw at isa po ang pinagamitan po nila sa mga insertion na yan, sa mga pagnanakaw nila ay para ipakulong si Tatay Digong sa dahig at ipa-impeach itong si Vice President Sara. Imagine mo, 150 million bawat congressman. Sa mahigit 200 na congressman na pumerma sa impeachment ni Vice President Sara. Lahat po sila kumita eh. Saan galing yun? Alangan pera ni Bongbong, pera ni Martin. Galing sa ninakaw nila na pera ng taong bayan. insertions, itong mga proponent ba nito ay automatic may nagawang kasalanan, Kong? Hindi po. At ang ibang mga veterano ay ipinagmamalaki nila ang kanilang mga insertions dahil maganda naman ang mga nagresultang mga proyekto dito. Pero may ilang mga insertions na hindi man lang alam ng mga komunidad na ang mga proponent ang nag-insert at pati yung mga proyekto hindi nga alam na may ginagawa ang komunidad. At minsan, ang mga proponent ay may kaugnayan din sa mga contractor na gumagawa ng mga proyektong ito. Kaya kapag may itinatago, ang suspicion ay may masama. At kung hindi natin itinatago, mas maganda, yan po ay patunay na walang masama. Opo. Doon po sa Diba sinasabi ko na nga na walang masama sa insertion basta't ginamit ng tama. Yung masama ay ginamit sa masama. Pareho, tuloy tayo. listahan po, sir, meron po ba kayong rough estimate muna kung ilan nga yung nasa listahan na may insertions at listahan po ng mga proponents at maaari nyo bang maibahagi kung ilang ang percentage dito na tingin po ninyo ay merong anomalya? Sa DPWH 2025 National Expenditure Program, meron 721 billion pesos of projects at bawat isa ay may proponent ayon sa listahan ng DPWH. Sa 721B na ito, 401 billion ay proponent ang district congressman. Ito po ang tinatawagang allocable. At yung lampas dito na 320 billion ang outside allocable na iba-iba ang mga proponent. Kasama po dito ang tinatawagang leadership fund. At meron din pong mga ibang code names na ayon sa aking research ay mga pinaparte-parte sa mga kontraktor. Ang ibang mga proponent din naman ay mga secretary at undersecretary ng mga ahensya na hindi DPWH. So sinasabi ko nga, 'di ba, na yung pinalabas si Saldico na sangkot pala dito yung pamangkin ni Bersamin at itong si Pangandaman, itong si Bersamin mismo ay sangkot sila. Imagine mo, hindi yan sila congressman hindi yan sila senador, pero nakagawa sila ng insertion. Kaya mali yung sinasabi ng mga dilawan. Nung sinabi po nitong si Congressman Laviste na si BP Sara lang yung walang insertion. Sabi nila, hindi naman siya congressman Hindi naman siya senador. Tandaan natin mga kabayan, hindi lang po senador, congressman ang nagkakaroon ng insertion, kundi ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na dumadaan po sa mga opisyal ng DPWH or sa mga congressman. So, pwede mag-insert
basta't ikaw ay asong ulol ni Bongbong. WH. Kaya ang lumalabas, basta ikaw po ay mataas na opisyal sa gobyerno, pwede kang humirit ng flood control project insertion. Opo. Sir, linawin ko lang, yung daan-daang mga allocables, yung mga insertions na sinasabi po, meron po ba kayong maibahagi na estimate kung ilang porsyento rito po yung possible may anomalya? Ang sinabi ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% of bids in DPWH are rigged. Kaya ang masasabi ko na Grabe no, pati yung mga biddings is doktor ang kanilang ginagawa. Mikos. sa mataas na presyo din po ng mga proyekto na may anomalya at talagang bihira lang ang tunay na bidding sa DPWH. Ang question lang kung yung proponent ay may kinalaman dito dahil maaari naman na ituro lang sa mga district engineering offices ang mga anomalya. Kung makikita natin na ang mga proponent pala ay sila mismo may-ari ng kontraktor o malapit sa mga kontraktor, yun po ay posibilidad na may anomalya. Pero kailangan ito pa ng further investigation. Ang listahang ito ay hindi conclusive, pero ito po ay matulungin na simula, kaya mabuti na isa publiko para pwedeng simula ng mga investigasyon. Opo. Congressman, itong listahan po ni Yusek Cabral ay for 2025 na budget natin. Meron po siyang listahan taon-taon. Yung pinakamarami kong detalye ay tungkol sa 2025 budget kasi yun po ang mismong hiningi ko, pero meron din po akong mga nakitang iba pang mga taon. Opo. Siya lang ba ang merong ganitong klase ng listahan and na-confirm nyo rin po ba na sa iba pang mga undersecretary ay meron din ganitong listahan, Kong? Si Yusek Cabral po kasi yung gumagawa ng budget sa planning services ng DPWH at ang kanyang staff ay baka may mga kopya din ng mga files na ito at may mga handwritten instructions din naman sa kanyang mga files na galing kay SMB ang endorsement. Si SMB po ay si Secretary Manny Bonoan, kaya hindi naman lang po siya mag-isa na gumagawa nito. Pero ang nakakapanghinayang nga ay hindi natin nabigyan siya ng pagkakataon na maging witness at ipaliwanag ito nung siya po ay buhay. At Kaya nga talagang sadyang pinatahimik yan. Either pinatay or pinatago, gumamit ng ibang bangkay para wala ng Cathy Cabral nakaharap po sa mga investigation at mag-authenticate sa listahan na hawak po ni Congressman Laviste. Yan talaga yung pinaka-purpose, mga kabayan po natin. Wala eh. Yung gobyerno natin ngayon ay isang napakalaking sindikato. Kaya kawawa po tayong mga ordinaryong Pilipino. Kaya dapat, mga kababayan natin, hindi tayo dapat mananahimik. Particularly, meron tayo ngayong sumbungan na social media. So, dapat tuloy-tuloy tayo mag-iingay. At dapat protektahan din po talaga itong si Congressman Laviste dahil isa po siya sa napakatapang kagaya ni Kiko Barsaga na nagsasalita against corruption. At siya matindi, may hawak po siya ng mga listahan. ito po ay sana maging lesson din na we take advantage sana of the DPWH officials to be witnesses dahil sila po ang makakaturo ng mga mas malaki pang isda sa mga investigasyon na ito. Opo. Nabanggit nyo po, Yung malaking isda si Martin at si Bongbong eh. Diba? O, Sandro, assistant, malaking isda. na sa Kongreso at sa executive, kabilang po dun sa mga sangkot and private, no? Pero karamihan po ba dito sa mga opisyal na ito ay incumbent po? Opo, kasi kung hindi ka incumbent, wala ka namang connection para makakuha ng mga DPWH insertion. Opo. Sir, doon sa nabanggit nyo po na from sa executive outside ng DPWH, lahat po ba ng executive ng mga agency po ay, lalo na yung mga secretary or undersecretary, ay humiling ng sa patungkol sa flood control kahit hindi angkop doon sa kanilang ahensya? Opo, at yun po yung surprising na walang kinalaman sa DPWH at sila ang nakasulat na nag-identify ng mga flood control projects. Grabe no. For example, ang mga ahensya ng gobyerno na walang kinalaman sa pagkapagawa ng flood control, pwede pala mag-request para magkaroon ng flood control ang kanilang ahensya ng gobyerno. Grabe, ibang klase po. Ibang klase po ang gobyerno ni Bangag. Si partner MJ, doon naman ako sa private individuals. Mga anong klase pong mga tao ito,
congressman, itong mga pribadong individual. At flood control lang po ba or meron pang ibang infra projects yung kanilang hiniling or sila yung naging proponent? At marami-rami din po ba sila? Yung mga private individuals ay mostly mga contractor. Pero meron din mga ni-research ko na hindi naman contractor, parang mga kaibigan lang. Kaya parang yung mga insertion parang binibigyan lang sa mga kaibigan. Parang premyo siguro dahil sa suporta sa election. Grabe, no? Ang pera ng taong bayan, no, pinamimigay na lang sa kanyang mga kaalyado at sa kanilang mga supporters. Anyway, mga kababayan po natin, dito na po natin ikakat ang video po nitong si Congressman Laviste. Kung gusto niyo pong panoorin, hanapin niyo lang po yung Isiminay News at panoorin niyo po yung kanyang buong interview. Mga kababayan, sinasabi nga ni Congressman Laviste na halos lahat na ahensya ng gobyerno, pati po yung mga cabinet secretary ay nagkakaroon ng insertion. Si BP Sara lang ay yung walang involvement at insertion na kawani ng gobyerno. So talagang malinis po. And yan po yung record na yan is talagang nakuha po nitong si Congressman Laviste doon sa mga budget documents. And ito po, gusto natin makita sino yung mga proponent dyan, sino yung mga involved na napakalaking sindikato sa dokumento na hawak po nitong si Congressman Laviste. So sabi niya nga, kung sakaling siya ay ipapatay, so may kausap na siya na ilabas ang mga listahan. Pero ngayon sabi niya, para sa kanyang protection, hindi niya ilalabas yung mga listahan at ito po ay pinapaubayan niya sa ombudsman, kay Secretary Vince Dizon at siyempre mga kababayan po natin sa ating mga otoridad na sila na yung nakabahala, sila yung nakakaalam. O yan, yung ICI, sinasabing independent investigation, mayroon din po silang kopya dyan. So, sila na pong bahala kung talagang ilalabas nila o hindi. Pero si Congressman Laviste sabi niya nga, hindi niya kayang ilabas ang mga dokumentong ito sa ngayon dahil natatakot din po siya. Dahil ang involved dito ay mga mas matataas, mas makapangyarihan na nasa pwesto. So ang tanong natin, sino po ba yung mas makapangyarihan na nasa pwesto ngayon? Oh, alam niyo na yan. Diba? So mga kabayan po natin, punta naman natin itong si Doc Loren Badoy. So sa pagkamatay nitong si Akop, no, syempre, para sa akin, maganda ito para kay Doc Loren Badoy. Bakit? Alam niyo ba si Akop, sila Bini, yang Bini Abante, yang mga sa Quadcom, sila po yung nagpa-contempt kay Doc Loren Badoy. Sila po yung sumera, no, kila Doc Loren Badoy. Napakasimple lang yung tanong. Kung totoo po ba yung travel allowance ni Martin Romualdez, nagalit ang kanyang mga alipores. So pakinggan natin ang naging pahayag ni Doc Loren Badoy. Nadala mo ba lahat ng mga ninakaw mo? Nako, Diba? Diba? Is it worth it yung ginawa mo sa Pilipinas? nako. Nadala mo ba lahat yan? I want to say something lang about Oh, yan ang masakit. Di ba? Namatay ka na nga, sinusumbatan ka pa. Namatay ka na nga, may naglabas pa ng sama ng loob sa'yo. Nanakaw kasi po, tsaka. the death of the passing of Romeo Acop. Okay. It's in line, I guess, with Christmas. No? So if you don't mind, no. Isang rason kung bakit I had to flee the country was because of Romeo Acop. No, Grabe, ang sakit no, mga kababayan po natin. Na umalis ka ng bansa dahil lang sa mga taong magnanakaw na ayaw nila ilabas mo ang katotohanan. So para sa akin, tama lang na nagpahinga na itong si Akop. another reason why my family and I experienced yung oppression Kawawa talaga. No? of an illegal detention. For no other reason than because we expressed our God-given right to free expression by asking Martin Romualdez, is it true that you spent your allowance for travel is 850 million, and because of that we were illegally detained, and one of that was Romeo Acop. He was the one who moved to cite me and Eric for contempt, no? So I guess Ayan, Doc Loren Badoy, nakabawi ka na. Ikaw pumunta na ibang bansa para lang hindi maaresto dahil illegal naman ang kanilang ginagawa sa inyo. At yung mga kaso is obvious naman na political propaganda. So tama lang na nandiyan ka sa ibang bansa. Pero at least nakabawi ka na sa kahiyupang ginawa ni Akop sa'yo at kay Ka Eric. Pastor Kibuloy, ganoon din.
Yes, in this holiday season, no, um, we need to ponder, no? Kasi nakita natin ang Pilipinas nawalan na talaga ng ng North Star, no, itong mga leaders natin. Supposedly binigyan natin ng napakalaking mga kapangyarihan, pero anong ginawa doon? Ginamit talaga para pagbuhatan tayo ng kamay, 'di ba? So minsan gusto ko tanungin si Romeo Acop, is it worth it? 'Di ba? Is it worth it yung ginawa mo sa Pilipinas? Nadala mo ba lahat 'yan? Nadala mo ba lahat ng mga ninakaw mo? Nako. 'Di ba? So in this season of love, I guess, no, which is what our life ought to be about. I want all of us to ponder on the lives and the directions, the direction of our lives take when we make certain choices. So I guess that's it, no. To So, ayan, ako, no? Kung buhay ka pa, kung naririnig mo yun, tingnan mo, sinusumbat sa'yo ni Doc Loring Badoy na dahil sa iyong mga kabarkada, yung mga nagtitrip lang na parang adik sa House of Representatives, siya ngayon ay umalis ng bansa dahil sa inyong mga katarantaduhan. Siyempre, para maproteksyonan ang kanyang sarili at kung ano man ang gagawin sa kanya, hindi madamay ang kanyang pamilya kasi siya po ay nasa ibang bansa. So ngayon, sabi nga ni Doc Loring Badoy, "O Akop, nadala mo ba yung kayamanan mo? Nadala mo ba yung pera mo?" Kasi po, yung kapangyarihan, yung pera, kasikatan, alam niyo, temporaryong mga bagay lang po yon. Pero tingnan mo, namatay ka na nga, pinagkakantyawan ka pa. Namatay ka na nga, pinapanalangin pa ng taong bayan na sana susunod ang isang best friend mo at kaibigan na nagpakilala na si Bini Abante. Kasi nga po, ang tao, galit na galit. Gigil na gigil sa kanilang ginagawang pamumulitika. Imbis na magserbisyo bilang lingkod bayan, ang ginagawa po is puro pamumulitika. And sa panahon ngayon, sino ang kanilang pinupolitika? Duterte, Duterte. Ngayon, itong si Congressman Bini Abante, nanlilimos ngayon ng awa sa bayan ng Pilipino. So, dapat ba nating kaawaan itong si Akop at makipagsimpatya sa sinasabi nilang pagdadalamhati? Eh, pareho naman po silang magnanakaw. Kaya sabi nga ng ating mga kababayan, sana po ay sumunod ka na, Bini Abante. Ito puntahan naman natin mga kababayan, ang mga senador na sinasabing nag-request ng pondo mula sa 2025 National Expenditure Program. Nag-request ng pondo, nag-request ng proyekto. So ayan, si Senator Chis Escudero, Senator Sani Angara, Senator Joel Villanueva, and Senator Amy Marcos. Sila daw po yung mga nag-request ng mga proyekto ng National Expenditure Program sa taong 2025. Alam mo kung magre-request ng proyekto, magre-request ng pondo, wala nang problema niyan. Kasi trabaho nila yan na magpakitang gilas, magserbisyo. Kasi yan po ang kanilang sinumpang tungkulin Hindi lang maggumawa ng batas, kundi talagang aktwal na gumawa ng mga proyekto, magpagawa ng proyekto para sa mga taong nasakupan at nangangailangan. So walang masama basta't ito po ay ginagamit sa maayos at tama. Yung problema kapag ito po ay ninanakaw na. Kasi kapag ninakaw na po mga kababayan po natin, napakalaking problema yan. Dahil dapat ang serbisyo ay mapupunta sa taong bayan, hindi sa bulsa ng mga kawatang kongresista at mga senador. Actually, kahit nga po si Leveste, di ba? Sinabi niya ng nanay niya ay may insertion naman. Pero wala namang problema kahit magkaroon ng insertion. Anong importante mga kababayan po natin? Ang importante diyan napunta po sa maayos, nagamit ng maayos ang mga insertion. Okay, sabi po nitong secretary ng PCO or Presidential Communication Office, hindi daw po matutulog itong si Bongbong Marcos at tatapusin niya daw po ang budget. Kasi kapag hindi matapos at pagdating ng January, ay magiging reenacted budget. So, ibig sabihin, yung the most corrupt budget, ang 2025 national budget, ay kokopyahin na lang, copy-paste na lang, pati yung mga insertion kapag hindi po naaprubahan ang budget. Bakit na-delay ang budget? Dahil nga po sa matinding debate ngayon, dahil lahat ng mga congressman at mga senador, mukhang nagmamalinis. Kaya gusto nilang patunayan, lalo na yung si Risa Tanas,
Gusto nilang patunayan na wala daw po silang insertion at wala po silang pagnanakaw na ginagawa sa gobyerno. Kaya si Bongbong Marcos, nako, dalhan ng napakaraming pulburon dahil hindi daw po siya matutulog. Magsisingot siguro yan. Para tapusin po itong budget sa taong 2025. So good luck sa iyo, Bong. Marami na naman kayo nanakawin. Tangina nyo. So, Liamas, puntahan ko lang si Liamas, mga kababayan po natin, nasa kabila atang listahan. Pero anyway, no, sabi ni Liamas, mga kababayan po natin, may hirapan daw po sila na talagang ipa-impeach si VP Sara or ipa-disqualify or kakasuhan sa ombudsman. Kasi nga, nalalapit na po yung eleksyon, mahina na yung survey ni Marcos, mas mataas si Sara, at sabi niya nga, lahat na lang no, na impeachment, kung ipa-file ngayon ay mahihirapan dahil sa bagong ruling po ng Supreme Court patungkol sa pagpa-file ng impeachment against sa isang individual. So yung impeachment ay ipa-file nila kay Vice President Sara, sinasabi nga po ni Liamas, pati yung kaso sa ombudsman, na sila po ay mahihirapan. So kailangan na naman nila mag-create ng panibagong plano, propaganda, destabilisasyong plano against sa mga Duterte para hindi makatakbo si Vice President Sara pagdating ng 2020. Nakakatawa lang. Kasi wala po silang ibang pangarap kundi ang matanggal ang mga Duterte sa politika. Hindi nila pinapangarap na magserbisyo para sa bayan. Hindi nila pinapangarap na magkaroon ng magandang Pilipinas. Hindi nila pinapangarap na drug-free ang Pilipinas. Ang sa kanila lang, kailangan matanggal ang mga Duterte. Di ba? Mga PI kayo, mga honghang. So yan lang po yung ating update. Maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. God save the Philippines.